expert tayo dito. Maunawaan po nating mabuti ang mga bagay nito sa lahat ng napakaraming mga aspeto ng mga dapat nating matutunan. Talagang dapat po ay maging recipient tayo ng deklarasyong ito. At alam niyo po ba, katulad na nabanggit ko sa inyo kanina o nung nakaraan, kahapon, na bagamat ako po ay nanghingi ng tulong sa multimedia na kailangan i-post pa ito at mag-invite pa tayo doon sa ating mga chat group ng mga pastors, mga workers, no? Samantalang lahat naman ay dapat nating pakinggan at wala naman talagang dapat na sinuhin. Kahit sino magturo, ang sa akin lang po, pinaliwanag ko, natapat lang po talaga, kami po ipauwi na. At darating po sa pagkakataon, darating ang aming boss at talagang kailangan po abutan ang bahay na ito ng maayos. Sa sobrang laki po nito ay kailangan, kahit wala naman po sila, nagtatrabaho po kami, pero mas gusto po namin talaga, ganun po dapat tayo gawin natin ang kakaibang bagay na matuwa at maging pagpapala tayo sa lahat ng ating mga ginagalawan, trabaho man yan, no? Pamilya man yan, komunidad man yan. Kailangan po talaga yung pagiging ilaw, pagiging asin, no? Pagiging modelo, pagiging tunay na Kristiyano, maipakita po natin yan. At isa pa po doon, hindi lamang yung darating siya, halos 3 araw lang po kaming magsasama ng boss namin. And then aalis na naman siya. Wala na sila rito, tsaka kami aalis. So, yun po yung mga crucial situation. Kaya, nung natanggap ko po yung message na ito mula sa Panginoon, nagamit ko po ito sa ilan ng mga tao. At alam niyo po ba, talagang maniwala man po kayo sa akin o sa hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan, ano? Dumating sila sa puntong ito na kung sasabihin mo sa kanila at ipapaalala mo sa kanila, kung nandito sila para magsalita, sasabihin nila talagang, Pastor, maraming salamat. Kasi sa mensaheng iyan ay talagang lumakas kami, nagkaroon kami ng panibagong pag-asa, at talagang palagi kaming umaasa na may ganito ngang mangyayari sa buhay namin. May mga nagpipicture pa nga na nasa trabaho sila dahil katatapos po ng aming pong mentoring na yon, sharing, no, palakasan, talagang halos namaga po yung mata, kaiiyak. Hindi po dahil natalo, kung hindi sa sobrang katuwaan na ang kanyang puso ay naramdaman niya na mayroong Diyos na nandyan lang pala, may Diyos na handang sumaklolo. Alam niyo po ba, talagang overwhelmed po siya. Wala siyang ginawa kundi umiyak, nasa trabaho na umiiyak, nasa flag ceremony na magang-maga ang mata, nagpicture pa, sabi niya, thank you po, Pastor. So, yun po yung naging drive force ng Pastor Joel. Bakit sobrang kagustuhan ng Pastor Joel na halos lahat po sana nawa ng ating pong mga kapatiran ay mapakinggan ito. So para hindi na po humaba pa ang ating oras, ang hinihiling ko na lang po na maging attentive po tayo at kung maaari po, kasi may mga bagay po dyan na hindi na po halos nailagay pa, no? Diba? Sapagkat habang kami po ay nagpapahinga dito, sige ang bigay ng Diyos ng mga revelation, so may nadadagdag. Kaya kung wala pong maipakita ang ating multimedia, kung sino man po ang nai-assign ngayon, parang ang tingin ko, ang nanay Elise Dimiano ang nagpipresenta ngayon. Siguro yung isang mahal kong anak ay nasa trabaho na rin. Kaya Nay, marami pong salamat. Okay, simulan na po natin. Yan, very clear na ang ating pong message ay about the God of overflow. Okay? Is always on time. Na ang teksto po natin gagamitin natin dyan ay ang 2 Kings chapter 7 verse 1 up to 9. Na kung bibigyan po natin ng pansin, hindi na po natin siguro babasahin dahil mahaba po yan, ano? Bibigyan ko na lamang po kayo ng isang buod na background kung ano ba ang sitwasyon yan. Alright? Ang sitwasyon po ng 2 Kings chapter 7 verse 1 ay nagkaroon ng matinding labanan. Ang hari po ng Syria na si Ben-Hadad ay sinalakay at kinubkob yung Samaria, no? Sa 2 Kings chapter 6 verse 24 yan. Ibig sabihin, may gerang nagaganap. At doon sa gerang yan, eto kwento. Walang makalabas, walang makapasok. So ibig sabihin, kung walang makalabas, walang makapasok, walang nagtatanim, walang namimili, walang nagbebenta, walang kalakalan, walang pumapasok na mga pasok na pagkain, kung hindi kung ano lang ang supply na naroroon, iyon lang ang kinakain nila. Kaya nga dumating sa pagkakataon
na dumating na yung namatay na ang ekonomiya sa loob ng palasyo, ng kaharian, at ang mga tao doon ay talagang ramdam na ang gutom. Paano ba namang hindi magiging matindi ang tagutom, sapagkat ang sabi po ng Biblia ay ang ulo ng asno ay ibinebenta na ng 80 shekel o silver. Ganong katindi. Biruin mo, ulo lang. Halos kasing timbang o kasing halaga na ng isang buong baka. Bakit po? Kasi po, kung titignan niyo po yung kwentong yan, mga kapatid, kapag i-convert po natin yung sinasabing kung ang bentahan ay 80 shekels, pila, okay? Bawat isa, 77 cents ng dollar. Bawat isang pilak ay tumitimbang po yan ng halagang 11.5 grams. Ng conversion po niyan ay almost $700. 40,000 pesos. Isang ulo ng baka. Abay, matinding ang tagutom ito. Wala nga talaga nating pagdududa na meron talagang crisis na nagaganap. Idagdag mo pa, mga mahal kong kapatid, kung babalikan po ninyo yung 2 Kings chapter 6, verse 25, 26, etc., makikita nyo po doon na nagkasundo na yung dalawang magkumare, dalawang babae. Alam niyo po kung ano pinag-usapan nila? Nagkasundo na sila, nakakainin na nila ang kanilang mga anak. Nagkaroon na ng cannibalism po ba yung tawag doon? Sa sobrang tagutom. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi na po biro ang sitwasyon. Kaya, pahintulutan nyo po ng Pastor Joel, bagamat hindi na natin binasa yan, okay? Kaya nyo pong magtanong ako bilang pasimula ng aking pagtuturo. Tayo po ba bilang mga kapatid na nandito ngayon, dumating na po ba sa buhay ninyo na nakita ninyo na ang lahat ng inyong pinapanalangin ay parang walang langit na nakikinig sapagkat ito'y tahimik? Mayroon na rin po ba kayong mga pinaniwalaan sa sitas ng Biblia na yung gagawin ay may kalakip na mga pangako ang Diyos? Na nung gawin po natin ito, dahil ikaw ay lubos na naniniwala rito, but nothing changed into your life. Meron na rin po ba kayong nakita na tinayuan ninyo ang inyong pananampalataya hango sa salita ng Diyos? Katulad ng nagkaroon ng problema sa iyong tahanan, merong mga mabibigat na laban sa iyong buhay, pagkatapos tinayuan mo at sinabi mo by faith, aayusin ng Diyos ito. While everything around you was collapsing. Wala halos. At kuminsan ito ang katotohanan. Ang buhay po talaga ay hindi po madali na ang lahat ng ating pinaniniwalaan ay makita natin ito ng lantaran. Because sometimes life does not feel like overflow. And sometimes it feels like pamin. At sa panahon ng tagutom, kawalan, kaubusan, kaguluhan, chaos, alam niyo po ba na dumating na po ba sa inyo na mayroong palaging dalawang boses ang nadidinig ninyo? Isang boses na nagsasabing nakakatakot ang sitwasyon mo at isang boses na nagsasabing kaya natin ito. Sa panahon po ng kaguluhan at mga pagsubok natin, nauobserbahan po ba natin na meron lang dalawang boses na palagi tayong nadidinig? One is the voice of fear, and another one is the voice of faith. Dumating na po ba sa inyong sitwasyon ngayon, na nadidinig ninyo yung boses ng takot na sinasabing, wala na. Dead end na. Wala nang solusyon. Pero meron namang isang salita na nagsasabi na kahit ano ang sitwasyon ko sa buhay, may ginagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. At may ginawa na ang Diyos.
Mga kapatid, alam kong mahirap pong pakinggan pareho yan. At kung sino ang mananaig dyan. Ba't pahintulutan niyo po ngayong umaga na magdala ako sa inyo ng isang prophetic declaration. Na kung pwede po sana sabay-sabay natin i-type ito, na ang Diyos ng overflow na ating pinaniniwalaan, kailanman ay hindi nahuhuli. At siya'y laging nasa tamang oras. Pwede po ba? Nasimulan po natin ang deklarasyon kong ito na nawa po ay makatulong sa lahat, lalo na doon sa mga may pinagdadaanan na halos katulad ng kwento ng Biblia sa pangalawang hari 7:1-9 na halos isang ulo lamang ng osno ay kailangang kumonsumo ka ng napakalaking salapi na hindi naman dapat mangyari. Na ang lahat ng iyong pag-asa ay nawawala, lahat ng iyong pinaniniwalaan na hindi nangyayari, na ang iyong pagtawag sa langit ay para bagang nakasarado, tahimik na tahimik, walang movement, walang pagbabago, walang nangyayari. Hayaan niyo po na sa oras na ito, sama-sama po nating tanggapin ang prophetic declaration na ang Diyos ng overflow na aking pinaniniwalaan kailanman ay hindi nahuhuli at siya'y laging nasa tamang panahon. Sapagkat sa ganitong pagkakataon lamang, mga kapatid, dito mangyayari na kahit tahimik at kahit walang movement, hindi mo matatanggap. He is never absent. Maybe he may seem silent, but he is never absent, and he is willing and able to rescue us. Because the God of overflow, whom we believe, is always on time. Especially about my first point, when your world feels like pamin. Sa panahon na ang iyong mundo, ang iyong pamilya, ang iyong buhay, ang iyong ministeryo, ang iyong negosyo, ay halos ramdam mo na may matinding tagtuyo, may matinding kahirapan, may matinding kasalatan. Dito papasok ang salitang kahit tahimik ang lahat, naniniwala ako na hindi po pwedeng mawala ang Diyos. Gusto niya akong tulungan at handa niya akong iligtas, sapagat ang Diyos na aking pinaniniwalaan na Diyos ng overflow is always on time. Ito po yung sinabi ng 2 Kings chapter 6 verse 25. That tells us that there was a great famine in Samaria. At doon sa pagkakataong yun ay, kung titignan mo ito, ganito na ba pakiramdam po natin, mga kapatid? Hindi ito simpleng inconvenience. This was desperation. And again, bakit? Ang nakakita, 80 shekels, $700 ang halaga ng ulo ng osno. Na kung i-convert natin 40,000 pesos kung sa panahon at sa rate ng dollars ngayon. Ulo lang ng osno, ganun ang halaga. Samantalang ang isang buong baka sa normal na panahon ay mas mura pa. Ibig sabihin, sobrang lala na ng krisis ng buhay. At halos ito lang nangyari. The economy collapse, the hope collapse, even the strength collapse. That possible sometimes, that is also our experience. But you know, maybe our famine is not like this, not food. Maybe our famine is we have now emotional exhaustion. Ang dami-dami mong iniisip. Apektado na ang emosyon. Kasi hindi ka na makatulog, ang tindi ng anxiety. Nakakawala ng lakas. Nakakapagod maniwala dahil walang nangyayari. Lalo na kung idadagdag natin na ang pamin ng ating nararanasan ay ang financial
pressure. Kasi may date. Merong bayarin. May halaga na kailangan kang tipunin sa araw ng kinsenas, sa araw ng katapusan. Dahil darating at darating ang tawag, ang text, meron kang inisyong cheque. Kaibigan, hindi ito isang simpleng usapin. Ito'y totoong nagaganap sa buhay natin na meron tayong mga responsibilidad na kailangan paglaanan ng salapi. Pero ito ang problema. Mas malaki ang gastos, pero ang liit ng pumapasok. Yung every time na titignan po natin yung ating mga income ay napakaliit. It compares doon sa mga nakalaan nating bayarin. Hindi po ito simpleng usapin. Maaaring ang nararamdaman po natin ngayon ay meron tayong family problem. At yun yung ating kagutuman sa panahong ito. Merong tensyon sa pag-aasawa. Merong tensyon sa relasyon. Idagdag na po natin ang mga discouragement. Lahat ng ine-expect natin hindi nangyayari. Yung ating mga paghihintay, walang kasagutan. At ang pinakamasakit sa lahat, na habang nararanasan natin ang lahat ng ito, yes, may faith tayo, yes, may salita tayo ng Diyos na hinahawakan, pero ang pakiramdam natin, tahimik ang langit. Kaya para lubos po nating maunawaan why sometimes we put our trust in the Lord, we believe what the Word of God says, pero ang lahat ay parang tahimik. Allow me to share to you for you to understand. Pahintulutan niyo pong gamitin ko ang kwentong ito mula kay John chapter 11 verse 1 to 44. Hindi ko na po babasahin. It's all about the story of Lazarus. Hindi po yan nakalagay dyan. Ang kwento po ni Lazarus sa John chapter 11 ay malinaw na larawan ng Diyos na siya po ay palaging on time. Sapagkat kung titignan po natin ang verse 6 ng chapter 11, John chapter 11 verse 6, ang sabi po dyan, so when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Nalaman daw po ni Jesus na ang kanyang pinakamamahal na si Lazaro ay may sakit. Pero nalaman niya ito, pero kumilos si Jesus after 2 days pa. Imagine that. Alam ni Jesus na may sakit si Lazaro, pero hindi siya kumilos. 2 days pa bago siya magpunta. Sa pananaw po natin, tignan niyo po mabuti ito, may malalim pong revelation. Sa pananaw natin, hindi normal to. Sa natural perspective, parang late. Sa human understanding, parang walang concern. Pero sa divine timing, perfect ito. Dito pumapasok, mga kapatid, ang kahalagahan maunawaan natin that there are 2 kinds of time. One is chronos, that is human time, that use clock time, calendar time, at ang mga minute, ang mga oras ay mahalaga sa atin. Ito na yung mga schedule natin, ito na yung mga buhay natin na tumatakbo 24 hours a day. At ito yung ginagamit natin sa loob ng 1 linggo, sa loob ng 1 buwan, sa loob ng 1 taon, hanggang sa kapanahunan natin ngayon. This is a chronos. Kinakatawan nito ang pagdaan ng mga araw at ang pang-araw-araw nating buhay. But another kinds of time is what? Kairos. Kairos is a deep time. The right opportunity or God's appointed moment of what? Qualitative significance. Kadalasan, nilalarawan ito bilang isang panahon ng Diyos o mga sandaling kung kailan ang banal na intervention ng Diyos ay pumapasok sa buhay ng tao. So for you to understand what I am saying, madalas
Ang halimbawa pong ito ay makakapagbigay ng aral sa atin, lalo na kung babalikan po natin ang kwento ng John 11:1-44. Na ang kwentong ito ay magsasabing may sakit, alam ni Jesus, hindi sa dumating, at dumating pa sa pagkakataon na sinabi ni Marta sa isang talata, doon sa talatang sa versikulong yun na, kung dumating ka lamang Panginoon, hindi po sana siya namatay. You see that? Meron po tayong dapat maintindihan doon sa Kronos at doon po sa tinatawag na Kairos. Na nakapaloob doon, kaibigan at kapatid, that God is not panicked by our crisis. Hindi naapektuhan ang Diyos sa kung ano ang pinagdadaanan natin dahil ang panahon ng Diyos kailanman ay hindi naaapektuhan ng ating mga sitwasyon. Na kung titignan po natin dito, habang umiyak si Marta, hindi nagpapanik si Jesus. Habang katulad ng kwento ng Samaria, our key passage, alam niyo po bang may malala pa doon? Sinisisi ng hari ng Samaria si Elisha na siya ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding labanan. At gusto pa ng haring ito na patayin ang Elisha ito. Kaya doon nagsimulang magbitaw ng salita si Elisha. At sinabi niya, sa araw ng bukas, makakabili na kayo ng ganitong halaga lamang ng harina. At dito, kinabukasan, magkakaroon ng himala. Kaibigan, kapatid, sa panahon ng Samariang kagutuman, nagpapanik sila habang tahimik ang langit, pero itong hindi nila nararamdaman habang ang kaguluhan ay naroon sa loob ng kaharian. Sila'y nagpapanik, lalo na't walang hakbang ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan. Pero itong maganda, because God moved in His own time, hindi nila namamalayan, gumagalaw ang Diyos. Kaibigan, kapatid, heaven is never in emergency mode. Walang kahit na anong emergency kalalagayan ang kalangitan. Kaya yung senaryo ng tao na kapag meron tayong itinatakbo, isinusugod na mahal natin sa buhay sa ospital, tinatawag doon emergency room. Nagmamadali ang lahat because ang kabaligtaran noon, life and death. Kailangan may mangyari, kailangan may mabilis na hakbang. But beloved, remember this. In heaven, there is no emergency mode. Palaging kalmado ang Diyos. Again, put it into your spirit. Put it into your heart. God is not panicked by our crisis. Punta tayo sa malalim. Delay does not mean denial. Silence does not mean absence. Yung pananaw natin na parabagang huli ang lahat, parabagang hindi tayo inintindi. At ang katahimikan na hindi nagsasabing, parang wala na ang Diyos. Ibahin natin ang pananaw. Ang delay ng Diyos ay hindi aksidente. It is calculated for a greater revelation. Kapag hindi agad sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, hindi ibig sabihin na hindi niya tayo pinakikinggan at walang pakialaman Diyos. Ito ang mga dapat nating tandaan. Every time we put our trust in the Lord, and every time we use and we stand to the word, to the promises of God that give us hope, kaibigan, possible itong isipin natin. Maaaring may iniaayos lang ang Diyos. Maaaring may inihahanda lang ang Diyos. Maaaring may itinutuwid lang ang Diyos. Dito pumapasok ang kahalagahan na dapat matuto tayong magtiyaga. Dito papasok ang kahalagahan ng patience. Sapagkat ang sabi ng James 5:7,
letter ESB, James 5:7, what says, be patient, therefore, brother, until the coming of the Lord. Hindi ko po yan nailagay, Nanay Elise, pero susulat na lang po ng ating mga kapatid yan. James 5:7 and 8, which says, be patient, therefore, brother, until the coming of the Lord. See how the farmers wait for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and late rains. Beloved, this passage encouraged all of us to remain steadfast and strengthen our hearts while waiting for God's promises. Ang bawat paghihintay po natin ay may layunin. Kung walang tugon, kung tahimik ang langit, kung wala tayong pagbabagong nakikita habang tayo nagdadasal, kaibigan, kapatid, pumasok nawa rito ngayon na dapat nating maunawaan, kapag walang galaw ang langit, kapag walang ingay ang langit, kapag walang pagbabago sa ating paligid, ang bawang paghihintay na gagawin naman natin, tiyakin nating, pinaniniwalaan nating may layunin. Kaya nga, sinasabi ko nga po minsan, kung susuko ka sa laban ng buhay at hindi mo hihintayin ang saklolo ng Diyos, darating ang saklolo ng Diyos, tiyak yun. Pero wala ka na doon, hindi mo na mararanasan ng tulong. Sa bawat paghihintay, may layunin. Maaaring ang layunin ng Diyos, bakit tahimik, bakit walang movement, dahil gusto ng Diyos palalimin ang ating pananampalataya. Number 1. Number 2, patibayin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Number 3, ihanda pa tayo sa mas malaking pagpapalang parating. Kaibigan, kapatid, dito natin makikita na sa aklat po ng Romans chapter 5 verse 3 up to 4 in Webster Bible Translation, pinakikita po dito ang ginagawa ng ating pagtitiis, ang ating paghihintay. Webster Bible Dictionary o Translation, Romans 5:3-4, by whom also we have access by faith into the grace in which we stand. Klaro na ikaw daw at ako ay may tamang access sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa biyaya ng Panginoon na ating tinatayuan. And rejoice in hope of the glory of God. Magdiwang daw po tayo doon sa pag-asang niya na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. And verse 3, and not only so, but we glory in tribulation also. Meron daw magandang bagay sa mga kahirapan nating pinagdadaanan, knowing that tribulation worketh patience. Kapag daw may laban, may tinatrabaho ang laban at yan ay ang ating patience. At ang patience ay magre-resulta ng what? Experience, good experience. Yung ang hirap-hirap naman, Lord, pero maghihintay ako. At sa aking paghihintay, mararamdaman ko na ang tulong na aking kailangan. Experience na magbibigay ng hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Spirit, which is given to us. Kaibigan, alam niyo po ba ang kalaban ng patience ay impatience? Kapag tahimik ang langit at walang movement at walang nagbabago sa buhay, be patient. At huwag tayong mawalan ng pagtsatsagang maghintay. Sapagkat alam niyo po ba, laki na mawawala sa atin. Kung titignan po natin ang 1 Samuel chapter 13 verse 8-14, kwento yan ng impatience ni Saul. Alam naman po natin na meron silang usapan. Pumunta ka doon for 7 days, magkita tayo doon, sabi ni Samuel, at doon sa Gilgal, maghahandog tayong sabay, at doon ko sasabihin sa iyo kung ano ang gusto ng Diyos at pinapasabi ng Diyos sa iyo. Pero nagkataon, hindi po nakapaghintay itong si Saul. Kaya nga, medyo labanan pa, meron pang away doon. Kaya natatakot siya, teka muna, ang tagal naman ni Samuel. Kaya nga sabi niya sa verse 9, dalhan niyo na ako dito nang iahandog ko ng burnt offering and fellowship offering. At naghandog po siya. Tinarabaho niya ang hindi niya dapat trabahuin. Ang trabaho niya lang, maghintay. Ang trabahuhin niya lang, hintayin si Samuel. Pero ang ginawa niya, yung trabaho ni Samuel, tinarabaho niya. Just as he finished
Making the offering, Samuel arrived. When Saul went out to greet him, "What have you done?" Anong ginawa mo? Alam niyo po ba kung anong naging resulta noon? Napangit sa kanya nung hindi na siya naghintay? Dahil tahimik, walang kilos, walang pagbabago, may kaguluhan, may kagutuman. Alam niyo po ba ang sabi sa kanya? Dahil sa ginawa mo, hindi na mangyayari ang dapat na gusto ng gawin ng Diyos sa iyo. Ano yun? But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after His own heart. Dapat walang ibang maghahari pagkatapos mo kundi ang iyong angkan. Pero dahil hindi mo hinintay ang saklolo, ang pagdating ko, at ginawa mo ang hindi mo dapat gawin, hindi mo na mararanasan ang overflow. Kaya napaka-importante mga kaibigan at kapatid, sa panahon ng kaguluhan, kagutuman ng ating mundo, matuto tayong maghintay. Sipin natin ang Diyos ay nandiyan lang. Inihintay lang ng Diyos kung anong movement natin. Kaya nga pinakamahalaga, Isaiah 40:31, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Your delay is a divine preparation, kapatid. Huwag kang mapagod maghintay. Dahil habang ikaw at ako ay naghihintay, tumatatag ang ating pananampalataya. Nakikilala natin kung sino tayo. Hanggang saan ba ang sinasabi nating pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. At dito madadagdagan ang ating patience. If you want your patience become stronger and stronger, this is my number 2 point. Listen to God's voice in the middle of impossibility. Pakinggan mo ang boses ng Diyos, kapatid. Dahil sa gitna ng chaos, nagsasalita ang Diyos. Sa panahon ng kaguluhan at kagutuman ng iyong buhay, kapatid ko, maniwala ka sa akin, may boses na lalabas. Iyon ang sikapin nating maabot. Huwag tayong pumayag na magpa-apekto tayo sa sobrang dami ng ating isipin. Allow ourselves na tayo ay makarinig ng boses ng Diyos by reading the Word of God, by attending the church, by attending the Dawn Watch, mentoring, etc., leadership training. Dahil sometimes gagamitin ng Diyos yun para marinig mo ang boses ng Diyos, para yung patience mo ay madagdagan at ma-reinforcement. At dito makikita natin na ganito ang ginawa ng Diyos sa kwento ng 2 Kings 7, chapter 7, verse 1. Hear the word of the Lord. Nagugutom sila, biglang nagsalita ang propetang ito at ang sabi niya, hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a sheet of the finest flour will see for a shekel, and 2 sheet of barley for a shekel of the gates of Samaria. Bukas, makikita ninyo, makakabili na kayo ng sariwang harina. Makakabili na kayo ng murang-murang halaga. At ang bawat takal nito, simple lang ang halaga. At ang sabi niya dito, ito yung mangyayari dyan lang sa gate ng Samaria. Saan ka nakakita? Kawalan, biglang lulutang. Kaibigan, kapatid, gusto kong ideklara to. Tahimik ba? Wala bang movement? Wala bang changes? Wala bang parang sagot? This is now the declaration that you need to receive from your heart. Receive it, receive it, receive it. Accept it. Tomorrow, about this time, may milagro, may himala na mangyayari sa iyo. Hallelujah. Katulad ng sinabi ni Prophet Elisha, sa matinding kagutuman at kaguluhan at kawalang pag-asa, biglang nagsabi ang Diyos, may nadinig silang boses. Yun ang pinakamahalaga. Tomorrow about this time, may kailangan ka ba? May matrikula ka ba? May bayarin ka ba? Meron ka bang mga urgency sa buhay mo, kapatid? Again, this is now my declaration, because the God whom we serve, the God of overflow, will never too late. Beloved, tomorrow, about this time, ang lahat ng kagutuman, katuyuan sa buhay mo ay magbabago. And this is the wonderful thing.
Hindi gradual ang improvement na mangyayari sa iyo. Merong divine reversal. Hallelujah! Hindi unti-unting pagbabago ang magaganap sa mga laban mo sa buhay. Merong 100% turnaround. Tinatawag ko itong divine reversal. Yung kagutuman ay mapapalitan ng kabusugan. Yung kaguluhan ay mapapalitan ng kapayapaan. Yung kalungkutan ay mapapalitan ng kasiyahan. At ang lahat ng kawalan ay dadaluyan ng kasaganahan. Hindi gradual improvement, but divine reversal. Wala dapat hadlang. Wala dapat hindi maniniwala. Nawa yung 56 na naririto ay naniniwala lahat. Yes, I believe na merong turnaround, na merong mangyayari bukas sa buhay ko. Dahil ito ang boses na nadinig ko ngayon. Again, then Elijah said to the AGG people, hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a she of fine floor shall be sold for a shekel. May mangyayaring himala sa ating mga buhay. Ang kumontra, hindi na makakaranas nito. Katulad ng ikwento rito, merong isang officer na nag-mock doon sa declaration yon. 2 Kings 7:2, the officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, kahit na magpaulan ang Diyos ng langit at magbukas siya, hindi magyayari ito. Kaya ano sabi ni Elijah? Makikita mo ito, pero hindi mo na ito matitikman. Kasi nga naman, may katuwiran siya. Maaaring ganito ang atake ng kalaban sa atin. This is the voice of logic. Paano mangyayari yun? Ang tagal kong hinintay, walang nangyari. Pagkatapos ngayon, kinabukasan magbabago. This is the voice of wounded faith. That is delayed fatigue. Kasi nga, ang tagal niya na naghintay. At kinain ang puso niya ng pagdududa. Sugat na. Hintay siya, pero napagod na siyang maghintay. Let me say this clearly. Unbelief measure God by the situation. But faith measure the situation by God. Amen. Ang kawalan ng pananampalataya, minimeasure ang Diyos sa sitwasyon. Imposible to. Hindi ako gagaling. Malabong mangyari. Ang tagal kong hinihintay. Tapos bukas, ayan na. Kaibigan, kapatid, ang pananampalataya ay minimeasure ang sitwasyon sa pamamagitan ng Diyos. Ang mga imposibleng bagay, kapag ginamit ang kakayanan ng Diyos, nagiging posible ang lahat. Some of us are tired of believing. At naiintindihan ko kayo doon. Pero pakinggan po natin ito. If God delays, it is not because He is indifferent o walang pakialam o walang malasakit sa iyo at sa akin ang Diyos. Sometimes God delays, it is because He has a divine plan. Maaaring walang movement, maaaring walang pagbabago, pero hindi nangangahulugan yon na walang pakialam ang Diyos sa atin. Kung hindi ang katotohanan, sinasadya ng Diyos na wag munang gawin ang lahat ng iyon dahil may mas maganda siyang plano. Your delay is not denial. It is divine setup. May ginagawa ang Diyos sa iyo. Kaya nga pag tinignan po natin, dito papasok ang kahalagahan ng 4 levers and step of faith. Kailangan kapag may ganun ka nang naririnig, kapatid, after na makita mo ang sitwasyon at nadinig mo na ang boses ng Diyos, gusto ko ngayong sabihin mo ngayon, papasok na ngayon ako, tatapak na ngayon ako sa aking pananampalataya. You know, 4 levers na nasa labas ng gate, rejected, outcast, and unqualified. And for you to understand bakit sila pa ang ginamit, kung tutuusin, malabong gamitin sila ng Diyos. Bakit? Kasi sa lupang tipan, particular, 2 Hari, 7:2 o 7 hanggang 3,
Pinakikita po dyan ang 4 na ketong niyan. Bakit nasa labas? Kasi po, sa batas pang seremonya, sila po ay marumi. Sa kautusan ni Moises, ang sino mang may ketong ay idinidiklarang marumi at hindi sila po pwedeng makihalubilo. Kaya kailangan nasa labas lang sila. At bukod doon, may mandatory quarantine. Meron lang silang isang lugar, bibihisan sila ng damit na ibig sabihin may ketong. Pag nakita yon, malayo pa lang ang tao, ay pwede na nang sabihin, oh, nandun. At alam niyo po ba, bawal silang makihalubilo, kaya meron silang lugar lamang. Kaya pag pinag-aralan ninyo, 4 sila. Bakit? Kasi naka-quarantine sila. Malinaw ito ayon sa Leviticus 13:46 na ang isang ketongin ay dapat manirahan ng mag-isa sa isang lugar sa labas ng kampo. Pisikal na pagbubukod. Katulad nung nangyari noong may pandemya, binubukod-bukod ang tao. At ang malupit pa doon, hindi lang po siya binubukod-bukod, kundi itinatakwil po talaga ng lipunan. Dahil ang kanilang sakit ay madalas na tinitignan bilang isang sumpa mula sa Diyos o simbolo ng espiritual na karumihan. Ang taong may ketong ay tinuturing na kasuklam-suklam, kinatatakutan, kaya bawal sila, kaya merong limitasyon. Diyan lang kayo. Pero pag lumapit kayo at kayo ang nag-intervene sa amin, may karapatan kaming batuhin kayo hanggang sa mamatay. Kaya nga tinatanggihan sila. Kaya nga sa panahon ng kagutuman, talagang nasa labas sila, wala na silang mapuntahan. Desperado na sila, mga kapatid. Kaya yun yung sitwasyon. Paano pumasok ang mga tao dahil sa kanila? Kaibigan, minsan, may mga tao sa paligid natin ang walang halaga. Pero dahil sa kanilang lakas na ipinapakita, parang sila pang may ketong na pwedeng magdala ng pag-asa sa atin. Kaya nga sabi nila, they said, we are waiting here until we die. Sometimes the worst place to stay in the place is the place of comfort. Parang natanggap nyo na po ba na ganyan na lang kayo? Sino po dito yung maraming utang pero sinabi niya, siguro ganito na lang ako, mamatay na lang ako, maraming utang? Sino po rito yung may sakit na sinabi na nga, nagpipray ako, pero sige, tanggap mo na, namang oras, mamamatay ako? Kaibigan, kapatid, humakbang na po tayo ng may pananampalataya. Kailangan na po natin kumilos katulad ng 4 na may ketong. Ang 4 na may ketong na pumasok at lumakad at nagpakita ng himala. Alam niyo po kung bakit ang unang nakakita ng himala? Hindi po sila kumilos dahil sila'y malakas. Kumilos sila, hindi dahil sila po ay tiyak o sigurado. They're just moving. Na habang naglalakad sila ng tanggap na nila ang mangyayari, alam sabi nila, nandito lang naman tayo. Mamamatay din naman tayo sa gutom, di magpakita na tayo. At least kung bibigyan tayong pagkain, magbubuhay pa tayo. Kung papatayin tayo, di madali na lang mamatay. Alam niyo po ba, ito ang maganda. Pag pumasok po kayo sa pananampalataya, meron po ginagawa ng Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos? Hindi po ba sabi ng Bible? Paano ba nangyari ang himala? Nang sila po'y kumilos na, alam mo ba ang ginawa ng Diyos? Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pag humakbang na tayo sa ating pananampalataya, ng ating kahinaan ay sinasabi natin, kaya ko pa, may mangyayari. At ngayon, katulad ng deklarasyon na aming narinig sa boses ng Diyos, sa boses ng Pastor Joel, na bukas magbabago ang aming sitwasyon. Alam niyo po ba, habang pumapasok at naglalakad kayo sa diwa ng inyong pananampalataya, God amplified your footstep. Katulad po ng ginawa ng Diyos sa footstep ng 4 na ito. Na habang sila po'y naglalakad, alam niyo po bang ginawa ng Diyos? Nakarinig ang kanilang kaaway ng mga yanig na ang akala nila ugong, na ang akala nila napakaraming kaaway. Kaya nga alam niyo po ba, yung isang taong tumatayo uli sa pananampalataya, iba na ang pakiramdam ng demonyo sa inyo at ang mga pagpapahirap nila dahil kayo'y tumayo na sa pananampalataya, iyon na ang gagamitin ng Diyos para yung lahat ng nagpapahirap sa atin ay mag-iba. You need to stand in your faith. Amen po. Let that settle in your spirit that your small obedience can trigger a supernatural reaction. Your whisper of hope, your whisper of prayer can shake the stronghold in your life. Your step of faith can confuse your enemy. And you don't need to be powerful. You need to be obedient and stand firm in your faith. Hindi niya po kailangan pang maging Samson para sabihin, kaya ko ang laban. Hindi. Kailangan na lang po natin sabihin sa ating sarili, naniniwala ako na ang Diyos ko ay may saklolo
At siya ang Diyos ng overflow at hindi kailanman nahuhuli. Kaibigan, in Isaiah chapter 7 verse 9, sinabi, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Sulat niyo po yan. Isaiah 7:9. Kung hindi kayo tatayo sa inyong pananampalataya ng matatag, wala na kayong tatayo ang pang bagay. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kung ngayon pa lamang hindi ka na magsasabi sa sarili mo na kaya kong lumaban, wala ka ng magandang bukas pang inaharap dahil ngayon pa lang talo ka na. Kaibigan, I want to encourage all of you, stand in your faith. Para bukas makalawa, makita mo ang pang-apat kong punto. When God's move, He moves in overflow. Pag tumayo ka na at hindi ka na pumayag na talunan, makikita mo gagawa ang Diyos ng kilos. Pagdating nila sa camp, ganun na nangyari. Ano nangyari? Nagulat sila. May pagkain. Hindi lang pagkain, may silver, may gold, may damit. At alam niyo ba nangyari? Di ba pagkain lang ang hinahanap nila? Aba, hindi po partial, overflow ang binigay. Ganyan po mangyayari sa sino mang taong tatayo sa pananampalataya at hindi na maniniwalang siya'y walang pag-asa. Kaibigan, kapatid, when God's arrive into your life, He does not fix your situation, but He exceeds it. Ano ibig kong sabihin? Hindi niya lang po ibibigay ang sapat mong kailangan. Ibibigay po ng Diyos ang sobra-sobra. Magkakaroon yung kagalingan o yung kawalan mo, yung kagutuman mo, mapapalitan ng abundance, yung kawalang pag-asa, magiging magandang patotoo, at yung desperation na meron ka, magkakaroon ng distribution ng magandang mga salita. At ang emotional turn nito kumisan, ganito kasi tayo some of you are thinking, Pastor, narinig na po namin yan dati, nag-pray kami, nag-fasted pa nga po kami nag-declare din po kami ng mga sinasabi niyo. Pero ang totoo, Pastor, wala pong nangyari sa amin. Still pa rin, wala pa rin. Listen very carefully. The miracle did not start inside the city, beloved. Nagsimula ang miracle sa labas. It started outside the gate. At habang ikaw ay umiiyak, ikaw maganda, may tumatakbo ng kaaway pagka ikaw ay tumayo sa pananampalataya. Habang ikaw ay naghihintay, hindi mo ba alam, meron ng pinabibilis na sitwasyon ang Diyos. At ito maganda, sa tingin mong tahimik ang langit, isa lang ang alam ko, tahimik siyang nagpaplano para sa iyo. Nag-uusap ang langit, ang mga anghel, kung paano ka sasaklolohan. Kaya ang kailangan lang ay ang number 5. Overflow requires participation. Makipagtulungan ka sa Diyos, anak. Kaya nga, 2 Kings 7:4b, sabi niya, so let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die. Kailangan may pagkilos na gawin. At ang participation, ito ang maganda. God's overflow is also reward those people who, what? Seek Him. Naghanap ang mga taong ito. Ganyan din po tayo. Ang overflow po kasi, katulad ng nabanggit ko, hindi po lamang ito God's gift. Ito po sometimes is reward. In Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hinahanap niyo po ba ang Diyos? Hinahanap niyo po ba ang saklolo ng Diyos? Hindi papayag ang Diyos na hindi mo siya makita. At kapag nanatili na tayo may laban pero hindi tayo bumibigay, 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord reign throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. May laban ka ba, kapatid? Meron ka bang mga dalubyo ng buhay? May kagutuman ba? May kawalan ba? Tahimik ba ang langit? Kaibigan, kapatid, kung mapanatili mo na ang iyong puso'y nakasurrender sa Diyos, ang iyong buhay, ang ating buhay, nakakommitted sa Kanya, handang sumunod, hanggang magtapat, at hindi kailanman bumibigay sa mga laban ng buhay. Ang sabi ng Biblia, He reward those who diligently seek Him. Pangako yan ng Diyos. Kaya nga pinapakita dito na ang reward dito ay hindi sahod sa atin.
hindi rin ito bayad sa ating pinakitang performance. Ito ay bunga ng ating magandang response sa sitwasyong meron tayo. Na hindi ka nabago, hindi ka nagduda, hindi ka nawala ng pag-asa, nanatili kang naghintay, nanatili kang nagtiwala, nanatili kang naniniwala na ang Diyos ay nandyan lang, na habang may labang ka, may ginagawa ang Diyos. Kaya nga, minsan ang problema natin kasi hindi raw natin nakikita. Kaibigan, kapatid, hindi mo kailangan makita ang galaw ng Diyos. Ang kailangan mo lang maniwala ka na may Diyos na hindi nahuhuli. Amen. Amen po. Hindi mo na kailangan makita pa ng langit ay magbukas. Ang kailangan mo lang maniwala ka na doon sa langit may Diyos na nakatingin sa iyo, na nagsasabing kapag nakita ka na ikaw ay nananatiling matatag at matibay at nasa Kanya, kaibigan, patutunayan ng Diyos na siya'y malakas. Kaya nga ang ganda ng isang awitin na nagsasabi, anong sabi? Even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. You never stop. You never stop working. Hindi ko man nakikita o nararamdaman. Ako'y naniniwalang ikaw ay gumagawa. Hindi humihinto. Hindi humihinto. Woo! Dapat ganun tayo, hindi mo na kailangan makita pa ang langit, ang anghel, para lang maniwala ka na may saklolo ang Diyos. Maniwala ka lang na may Diyos na totoo at tapat sa Kanyang salita. That your God, the God of overflow, is the way maker, a miracle worker, a promise keeper, the light in the darkness na meron tayo ngayon. And that is your God. That is who you are, Lord. The way maker, a miracle worker, a promise keeper. Amen. Kaibigan, Amen. kapatid, sa araw po na ito, kailangan pong matutunan natin na meron po dapat tayong kooperasyon sa Diyos. Nakipag-cooperate ang apat na ito at sinabi nilang, teka muna, may hirapan tayo, total papatay naman, mamamatay naman din tayo. Tara na. Mag-participate na tayo. Anong gusto na? Kumilos na tayo. Huwag po tayo maghintay. Kumilos po tayo. Katulad ng kay Jesus, kay Lazaro nabanggit ko, kinailangan niya pang sabihin, remove the stone. Because ako po ay naniniwala that God will do what you cannot do. But He will not do what you refuse to do. Nakuha niyo po yan? Yan po yung cooperation. Gagawin ng Diyos ang alam niyang hindi natin kayang gawin. Pero hindi gagawin ng Diyos yung ayaw ninyo namang dapat niyong gawin. May mga kumisang bato sa buhay natin na nagiging hadlang bakit hindi natin madinig ang boses ng Diyos. Meron pa po ba tayong hindi pinapatawad? Meron pa po ba tayong hindi sinusurrender sa Diyos na mga alam nating gustong kuhanin ng Diyos sa inyo? Meron pa po ba kayong hindi pagsunod o 100% na pagsunod? Kapatid, bato yan. Kung gusto mo talagang makita na ang Diyos mo ay gumagalaw sa buhay mo, makipagtulungan ka. Kung meron pang dapat na kasalanang hihingi ng patawad, gawin. Kung merong dapat bitawan na alam mong iyon ang hadlang, bitawan. Kung merong kakapatid na desisyon sa buhay na hindi mo hiningi ang desisyon ng Diyos, baguhin. Kapag ginawa po natin yan, mangyayari yung God will do what you cannot do. Ano bang hindi mo kayang gawin? Hindi mo kayang gawin na iahon ang buhay mo sa utang. Hindi mo kayang gawin na ayusin ang asawa. Hindi kayang ayusin ang ating sitwasyon sa buhay. Hindi kayang alisin ang sakit sa ating mga katawan. Pero kayang gawin ng Diyos yun. Pero kung meron naman tayong part na dapat nating gawin, hindi naman tayo papayagan ng Diyos na gagawin niya pa ang mga bagay na yun. Tayo na yun. And last but not the least, overflow is not for storage. It is for sharing. Kapag dumaloy na ang blessing, katulad ng apat na may katong, this is a day of good news, sabi nila, we are not doing right kung tayo lang. Sabihin natin ito. At doon na nagsimula na nakaranas ng kasiyahan
ang tao sa palasyo. Overflow is never meant to terminate in us. It is meant to flow through us. If God restore us, kung dadating yon, someone will be restored through us. Kapag pinagpala tayo ng Diyos, dapat meron ding mapagpalang iba. If God blesses us, someone will eat because of us. Stored Amen. blessing becomes stagnation. Kapag pinanatili lang natin, pinagpala tayo, in-enjoy natin, pero hindi tayo gumawa ng paraan para ito'y dumaloy, kaibigan, kapatid, gusto ko pong sabihin, maihinto yan. Flowing blessing becomes revival. And this is what I want. Ako po'y nakakaramdam ngayon. If you are in a delayed season, you are closer than you think. If you are in a silent season, kapatid, God is shifting something into your life right now. If you are desperate, if you have a desperate season, He is preparing a dramatic move into your life. Believe me. Amen. Amen Your po. situation is not late. It is loathing. Maaaring ang panalangin mo ay wala pa, pero gusto kong sabihin, hindi yan ini-ignore. But yan ay ini-incubate ng Panginoon sa kanyang puso at pinagpaplanuhan. Kaibigan, ang pangako ng Diyos sa inyo ay hindi kinansel ng Diyos. Gusto niya lamang mahinog ito para pagdating sa iyo, pakinabangan po natin. That's why I declare this morning, mula sa kagutuman, mapalitan ang iyong sitwasyon ng overflow. Nagsasalita ako mula sa katagalan ng pagdating ng iyong buhay, ng iyong himala, magkaroon ngayon ng Kairos time. Sa katahimikan ng langit, gusto kong mangyari ngayon sa ating lahat ang manifestation. Because I declare and I do believe that the God of overflow is always on time. I receive, Ito Lord. na ang araw para sa iyo, para sa akin. Ito na ang araw para sa ating lahat na makaranas ng overflow. Ito na ang inyo at aking hinihintay na sa araw na ito, matapos po nating madinig ang mensaheng ito, nakita ang ating mga sitwasyon, nakita ang ating mga kawalan, darito na ang boses ng Diyos nagsasabi, anak, nandito lang ako, kumikilos na ako. At habang ako ay kumikilos at nadidinig mo ngayon ang aking boses, gusto kong tumayo ka sa iyong pananampalataya at sabihin mo, may pag-asa pa ako, mayroon akong himala, magbabago na ang sitwasyon ko at dahil doon, makikita ko ang galaw ng Diyos ng overflow sa buhay ko. At ito ang pinakamasarap, makikipag-participate ako sa Diyos kung anong gusto ng Diyos na dapat kong gawin, gagawin ko ngayon. Dahil ako'y naniniwala para sa akin ang overflow na ito. At mararamdaman ito ng mga tao sa paligid ko. Manaming Diyos na sumasalangit, maraming pong salamat. Sapagkat sa araw po na ito, nadinig namin ang revelasyong ito. Naway hindi si Pastor Joel lamang ang kanilang nadinig, kung hindi habang ako'y nagsasalita, hinihiling ko po na ang madinig nila ay ang boses ng Diyos. Naway ang nadinig nila ay ang pagpapalakas ng Diyos. At sa oras na ito, sa lahat ng mga Dawn Watcher, 56 pa rin kami hanggang ngayon, baguhin mo ngayon ang sitwasyon nila at patunayang kailanman hindi ka nawawala sa laban ng aming buhay at hindi ka rin nahuhuli. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Marami pong salamat mga pastor, mga manggagawa. Salamat po.